So, ayan, balik na tayo. So, ipagpalagay naman natin na yung E, magsimula tayo sa E which is 8, no? Sabi natin, kung 8 ang E, tapos carry 1, o edi 8 plus 1, yung N magiging 9. So, hindi siya pwede. Kasi, kung ang N natin ay 9, contradicting siya dito. Ang S kasi natin ay 9. So, yun na yun eh. So, bawal na siya. So, eliminated na yung 8. Try naman natin si 7. Kung ang E mo ay 7, tapos carry 1, 7 plus 1, edi 8. No? So, pagpalagay natin, ganyan, wala pang contradiction na nangyayari. Tapos, ito rin, yung N dito, 8 yan. Tapos, yung E dito ay 7. Kasi sabi nga natin, kung ang E ay 7. No? So, identify naman natin ano yung value ng R. So, meron tayong 8 plus R, kung ano man yung R na yan, equals 17. O, bakit 17? Hindi siya 7 lang ha. Kaya sa 17 kasi nag-carry 1 nga tayo eh. Diba? Nag-carry 1 muna tayo. So, 8 plus R equals 17. 17 minus 8. Ang R mo ay 9. So, magiging 9 daw dapat ang R. Eh, hindi pwede kasi nga ang 9 natin yung S. So, hindi na pwede yan. No? Pero, meron pa tayong isang pwedeng gawin na i-suppose. No? Kung hindi pwedeng maging 9 ang R, pwedeng ganito naman. Pwedeng dito sa part na to mapupunta yung 9. So, ipagpalagay natin na nag-carry 1 ulit dito mula sa sum nito. No? Ipagpalagay natin nag-carry 1 dyan. O, given na. So, dito mapupunta yung 9. Tapos, so, di ba may 9 tayo? Tapos, ang sum natin 17. Ilan na lang kulang? Dito naman mapupunta yung 8. No? Kasi 8 plus 8, 16, plus 1, 17. No? So, tama siya na magiging 17 yung sum. Pero, sabi nga natin, ang 8 ay yung N dapat. Eh, nag-contradict na siya. Yung R naman yung magiging 8. So, bawal na yon. Hindi na natin pwedeng gawin. Kung bawal na yung 7, tinry na natin yung may carry 1 at yung walang carry 1, hindi na siya pwede. Try naman natin yung 6. No? Kung ang E ay 6, tapos carry 1, 6 plus 1 is 7. O, lagay natin 7 yung N. Tapos yung E ay 6 dito. So, kung meron kang 7 dito, 7 plus R equals 16. O, edi 9 na naman yon. Hindi na naman pwede. So, try naman natin yung isa pang paraan. Yung may carry 1. Kunwari, may carry 1 ulit. Pagpalagay natin, meron. No? So, 7 plus 1 is 8. So, ilan na lang yung kulang para maging 16? Eh, di dapat yung R ay 6. So, hindi na naman pwede. Magkakaroon na naman ng... hindi, mali. Sorry. So, 7 plus 8. So, magiging R natin ay 8. No? So, 7 plus 1, 8. So, 8 plus 8, which is yung R, 16. Ito yung 16. So, ipagpalagay natin na tama yan. No? Ipagpalagay natin na okay na yan. Wala tayo nakikitang contradiction. Oh. Kung walang contradiction yan, pwede na tayong dumako dito. No? So, yung E natin, ang sabi natin, it is supposed to be 6. No? Kung ang E natin ay 6, anong pwedeng number ni D para kapag pinag-add natin yung 6 tsaka yung D, magkaka-result siya ng 2-digit na number o yung 10 pataas. Kasi bakit kailangan 2-digit number? Kasi nga, sinupose natin, ipinalagay natin na nagkaroon tayo ng carry 1 dito. No? So, ano yon? Ano na lang ba yung mga available na numbers? Di na pwede yung 6, 7, 8, 5 na lang ang pinakamataas. So, 6 plus 5, 11. So, tignan natin. Ipagpalagay natin na yung D ay 5. No? 5 plus 6, 11. Dito yung carry 1 at yung isang 1 ay dito. So, meron tayong equation na 9,675 plus 1,086
equals 10,761. Ito, kapag sinolve natin, hindi siya mapoprove. Hindi siya true. Kulang siya ng hindi siya magiging equal kapag nilagay yun sa calculator. Therefore, hindi na naman gagana yung E bilang 6. So, magdadako na tayo sa 5 lang. Ayan, subukan naman natin. 5. Try lang ng try hanggang makuha yung sagot. So, kung ang E natin ay 5, tapos plus 1, yung carry 1, ang N natin ay magiging 6. So, 6 na din to, at yung ating E ay magiging 5, sabi nga natin. No? So, 6 plus R equals 15. Ano yung i-add mo sa 6 para maging 15? So, meron tayong 4 na hindi pa naman nagagamit. So, pagpalagay natin na ganyan nga. No? So, kung 4 yan, so 6 plus, hindi. So, kung 6 yan, hindi pala 4, mali ang bilang ko sa daliri. Nagbilang pa sa daliri. So, ano yon 9 pala. So, kung magdadagdag ka, 6, idadagdag mo ang 9 para magkaroon ka ng 15, which is hindi na naman tutugma kasi ang S natin ay yung 9, no? So, gagawin natin yung isa pang paraan. Ipagpalagay natin na nagkaroon dito ng carry 1, no? Yun yung katulad ng ginagawa natin kanina. So, ibig sabihin, 6 plus 1, 7 na yan. Tapos, ano yung idadagdag mo sa 7 para maging 15? So, meron tayong 8, no? So, yun yung sa kaso kung magkakaroon tayo ng carry 1 dito, ha? No? So, 6, yung N, yung R, yung 8, tapos may carry 1 pa. So, 15 yun. So, tama naman. Pagpalagay natin na totoo yan, na yan ay true at walang contradiction, no? So, dahil nga nagkaroon tayo dito ng carry 1, ibig sabihin, yung sum neto ay 2 digits na naman. So, nagamit na natin yung 5, nagamit na natin yung 6, nagamit na natin yung 8, 7, nagamit na hindi pa. So, 1, 2, 3, 4, and 7 na lang. So, sabi natin yung E, ito ay 5, no? Ano yung idadagdag mo sa 5? O ano yung magiging value ng D, tapos idadagdag sa 5 para magkaroon ng 2-digit number. No? So, meron tayong 7. Try natin yung 7. So, 5 plus 7 is 12. Sige, try muna natin. 7. 5 plus 7 is 12. Ito na yung carry 1. Tapos, yung y magiging 2. So, try naman natin. 9, 5, 6, 7 plus 1,085. Pag sinolve natin yan, magiging tama na yung sagot, which is equal to 10,652. Therefore, 10,652, pag sinolve natin yan sa calculator, equals 10,652. Therefore, magiging true na yung ating statement or yung ating equation. Ito na yung sagot. Therefore, ang value ng S ay 9, ang value ng E ay 5, ang value ng N ay 6, ang value ng D ay 7, ang value ng M ay 1, ang O ay 0, ang R ay 8. No? Ano pa? Ang Y ay 2. So, yun yung lalagay natin.